Pag pinagsama po natin ang naging anomalya sa graft and corruption ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, yung controversial na Napoles skandalo. Si Napoles po ang parang siyang malaki ang impluensya sa mga pork barrel, PDAP scam ng panahon yun. Ang nasasangkot din noon ay mga congressman at senador. Daan-daang milyon din ang pinag-uusapan. Marami dong nakulong pero nakawala. Kaya siguro nasundan ng kalokohan dahil yung mga pinakulong noon ng panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino ay nakawala sa ilalim naman ng Duterte administration. Pero pagkatapos noon, hindi naman pala sila nakakuha ng aral o hindi nadala. Pagpasok pala ng Duterte administration, nagpatuloy pa rin ang kalokohan nila. Korupsyon ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, pinakulong ni Aquino ang mga politikong sangkot. Pagpasok ng Duterte, walang nangyari. Nagpatuloy din ang korupsyon. Pagpasok ng Marcos administration, na-discover ang mas matindi. Kaya nga kinukumpara nila. Alin ba ang mas matindi yung istorya sa kinasasangkutan ng Napoles ng panahon yon kumpara sa controversial ngayon na pamilyang Diskaya? Mukhang mas matindi itong Diskaya. Kasi yung Diskaya ay nakapambili ng maraming gamit, nakabili ng maraming sasakyan, luxury car na siyang matibay na ebidensya. Bilyon-bilyong na nakuhang pera sa gobyerno mula ng 2026 na umamin sa public hearing na doon sila nagsimula ng mga kontrata sa public works during Duterte administration. Pero dati sila ay pasok na sa mga kontrata dyan po sa Davao local project nung panahon din ng mga Duterte. Ay dekada na may hawak ng Davao Duterte. So doon nagsimula po yung mga Diskaya. Pero na maging Pangulo si Digong Duterte ng 2026, ang kanilang focus ay national. Kaya mas matindi itong Diskaya kumpara kay Napoles. Kaya kung kayo nadismaya doon sa nangyari sa Napoles, matagal na pinag-usapan na talagang matindi ang korupsyon pero na-acquit sila. Nakawala yung mga kinasuhan dito sa Diskaya at yung mga politiko at congressman, senador na sabit dito, dapat makulong talaga. Dahil mas matindi ito, bilyon-bilyon, baka nga trilyon. Sabi nga nila, 1.7 trillion pesos mula noong 2016 hanggang itong 2025 ng July na pinaputol at inexpose na ni Pangulong Marcos doon sa State of the Nation Address o SONA noong July 28. Diyan ho naputol yan. Okay? So, mas malaking pera ang nawala ngayon. Ganun pa man, lahat yan ay korupsyon. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Laging biktima ng korupsyon. Hindi na proteksyonan ng mga Duterte ang pera ng mamamayang Pilipino at yung paghahabol ng mga Pilipino dun sa mga kinasuhan ng Aquino administration kasi nga nakawala. Ngayon sana sa Marcos administration na kanilang ipakukulong at makukulong ang marami. Sana yung susunod na administrasyon ipagpatuloy ang labang ito. Huwag nilang pakawalan ang kahit na sinong politikong may pakukulong ng Marcos administration. 2 taong mahigit na lang si Pangulong Marcos. June 30, 2028 tapos na ang term niya. Pagpasok ng January 2028, politika na, kampanya na for presidential election. Kaya 2 taon na lang itong seryosong labanan at ng development at mga gawa ng gobyerno. Buong taon ng 2026 at buong taon ng 2027. 28, puro politika na yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya sana, dahil mas malaki itong kinasasangkutan ng Diskaya at na iba pang kontraktor. Noon kasi Napoles lang ang napapag-usapan. Pero itong Diskaya at marami pang kontraktor na talagang naglimas ng pera ng gobyerno, napakatindi. Pati yung Land Bank of the Philippines, hirap na hirap magpaliwanag ng tanongin ng ICI. Bakit sila pumapayag nakakapag-withdraw ng bilyon-bilyon, daang milyon every other day? Diyan sa Malolos, diyan sa Bulacan Land Bank. Pera ng gobyerno yan, bangko ng gobyerno. Kaya posibleng kasapakat itong bangkong ito.
Kaya dapat pati yung mga opisyalis ng Land Bank panagutin. Yung mga manager ng mga bangkong branch ng Land Bank na pumayag na ma-withdraw ang daan-daang milyon o bilyon. Pag may pangkaraniwang tao, 500,000 i-deposito, kino-question nyo kung saan galing. Nilalait nyo may-ari ng pera, bakit ka mayroong 500,000 pesos? Pero pag politiko, kontraktor at district engineer, daan-daang milyon ang wini-withdraw at dinideposito, inutil yung Land Bank. Yun ay dapat din kasuhan, dapat na panagutin. Kasi yung volume ng pera galing sa Land Bank. Yung pera ng taong bayan sa Land Bank nakadeposito. Kasi yung Land Bank ay pag-aari ng gobyerno. Nandyan ang pera ng mamamayang Pilipino. Diyan kinukuha ng mga kontraktor at district engineer na pinaparte-parte kasama ang mga politiko. Ganong kagarapal sila. Yun. Ano po inyong masasabi diyan? Kaya kahit mayroon akong mga kaibigan sa Land Bank, itong nangyaring ito, malaki inyong pananagutan. Okay? Sandali, balikan natin itong pagpunta at inspeksyon ni Pangulong Marcos sa controversial na tulay dyan sa ilog sa Davao City. Abay, akalain nyo, ni isang local official, konsihal, vice mayor, mayor, hindi man lang nagpakita doon sa inspeksyon kay ni Pangulong Marcos. Hindi nila matanggap na si Pangulong Marcos ang nagpagawa ng tulay, hindi na ipagawa ni Duterte. Kaya yung buong city council at local government official ng Davao, ni hindi man lang nagpakita. Alam nyo, pag ang Pangulo, kahit na sinong Pangulo nung nakaraan, pag nagpunta sa isang probinsya, dapat nandun yung governor, dapat nandun yung mayor, city mayor, municipal mayor at yung mga local official. Bilang respeto, pagkilala, dahil bisita nyo ang Pangulo eh. Pinuntahan kayo, sinadya kayong puntahan na inyong probinsya, inyong lugar, tapos alam nyo nandun, hindi man lang kayong papakita. Ay malayo sa kultura ng Pilipino kasi ang kultura ng Pilipino, mapagmahal, mainit, tumanggap ng bisita. Naka-schedule man yan o biglaan, mainit pa rin ang bisita, ang pagtanggap ng bisita. Kahit sa bahay lang natin. Ganon ang ugali kultura ng Pilipino. Ay nandyan na ang Pangulo. May advance party, alam nyo darating ang Pangulo. 2 days before, alam nyo darating ang Pangulo. Ni isa, kahit yata anino, hindi nagpakita at kasama doon sa naglalakad ang Pangulo sa ibabaw ng tulay. Walang local official ng Davao. Bayang ngayon, ang palusot ng mga local official ng Davao, wala namang invitation eh. Wow! Kahit hindi kayo inimbitahan sa kung ano ang dahilan, kung may respeto kayo sa bisita sa inyong lugar, lalo na kung Pangulo, kalimutan ang isyu ng politika, irespeto, tanggapin nyo. Magpakita kayo, galang yun, pagrespeto sa presidente. Dahil hindi nyo ginawa, ay di ha, sa bagay, expected natin yan kasi yung mga nakaupo doon, puro Duterte. Yung acting mayor Duterte, acting vice mayor Duterte, mayroon pa yatang konsihal Duterte. So, ang katwiran nila, walang invitation. Ang babaw talaga, no? Ulitin ko, sa kasaysayan at kultura ng Pilipino, pag ang presidente o kahit sinong bisitang dumating sa lugar mo, sa bahay mo, harapin mo. Kahit na biglaan yan, o may invitation o wala, harapin mo para ikaw ay makatao at ikaw ay Pilipino. Hindi nyo ginawa. Tapos ang palusot nyo, walang invitation. Ang babaw ng argumento nyo kahit kailan. Please like and share. Matatawa ka na lang talaga. Dami lang palusot. Ang babaw naman.